Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, maagang umugong ang balita sa kaharian ng Avalon tungkol sa pagkamatay ni Haring Agron. Ayon pa sa tagapag-ulat ng kaharian, nadatnan ng mahal na reyna ang kanyang asawang hari na wala ng buhay sa loob ng silid nito. At ang huling nilalang na nakausap nito ay ang pamangkin na si Kitaro na kasalukuyang pinaghahanap upang muling patawan ng parusang kamatayan. Pati na ang ina nitong si Kalahari ay kasama sa sospek sa pagpatay sa hari. Kaya inatasan ang lahat ng hukbo ng kaharian na kapag nakita ang kahit sino sa dalawa ay agad hulihin upang pagbayarin sa nagawang krimen. Samantala, sa bahagi naman nila Kitaro, bago mangyari ang pagkamatay ng hari, matapos nilang lumisan sa palasyo, ay nagtungo sila sa isang mahiwagang dimensyon. Isa iyong lihim na dimensyon kung saan maaring magtago ang pamilya ng hari sa mga pagkakataong nahaharap ang kaharian sa matinding pagsubok o sa digmaan. Doon dinala ng diwatang si Nashka ang mag-ina ni Lino na sina Mariposa at anak na si Gabriel. "Mahal ko, bakit narito ka?" tanong pa ni Nashka sabay yakap kay Kitaro. "Tapos na ang misyon ko kay Lino. Narito ako para gampanan naman ang tungkulin ko sa ating kaharian. At mas kailangan ako rito para maprotektahan ang anak ni Lino. Kumusta ang mag-ina niya?" "Ayos naman sila. Naroon sa may talon, namimingwit ng isda." "Mapagpalang araw po sa iyo, mahal na prinsesang Kalahari." Wika pa ni Nashka sa ina ni Kitaro. "Mapagpalang araw din sa iyo, Nashka. Gusto ko makita ang anak ni Lino. Tara, samahan mo ako." Wika pa ni Kitaro. "Tara, puntahan natin. Pero pagpalit ka muna ng kasuotan. Hindi maganda sa paningin ng bata kapag nakakita ng lalaking bigotilyo, malaki ang katawan at nakabaluti ng pandigma." Umusal naman ng orasyon si Kalahari at tinapik ang balikat ng anak. Sa isang iglap ay nakasuot na ito ng pangkaraniwang kasuotan, maluwag na pantalon na kulay brown at t-shirt na puti na kahalintulad ng kamisa chino. Luminis na rin ang mukha nito dahil nawala ang makapal na balbas. Naglakad na nga sila patungo sa isang maliit na talon. Malayo pa lang ay nakita na sila ni Mariposa. Agad naman itong napatayo. "Kitaro, narito ka. Si Lino, hindi mo kasama?" Umiling-iling si Kitaro. Bakit ka narito? Ang sabi sa akin ni Nashka ay haharap kayo sa isang malaking digmaan. Anong nangyari?" "Oo, Mariposa, tama ka. Humarap nga kami sa malaking digmaan sa mundo ng mga tao. At sa kabutihang palad, nagwagi ang pangkat ni Lino." "Bakit ka narito?" "Kasi nagpapatuloy ang pagkakagulo sa kaharian ng Avalon. Hindi malayong sumiklab ang digmaan sa loob lang din mismo ng kaharian. Hindi ko tiyak ang magiging seguridad nyo. Alam kong ligtas ang lugar na ito para sa inyo. Pero hindi malayong matuklasan din ito ng mahal na reyna. Kapag pinahanap niya ako o kayo sa mga tauhan niyang mga pantas." Anong balak mo, Kitaro?" tanong pa ni Mariposa. "Iuuwi ko na kayong mag-ina kay Lino. Ligtas na rin naman kayo roon dahil tapos na ang malaking digmaan. Malaking grupo ng mga aswang ang tinalo ni na Lino. Kaya matagal uli bago may umusbong na isang malakas na grupo ng mga kalaban. Maghanda na kayo, Mariposa. Bukas ng gabi ay dadalhin ko na kayo sa mundo ng mga tao. Kailangan ko lang munang manatili rito ng isang gabi para obserbahan ang kaganapan sa kaharian
Lalo at alam nilang nakabalik na ako. Sige, salamat Kitaro ha. Pati na rin sa'yo Nashka, salamat din sa pagpuprotekta mo sa amin. Sumagot naman si Nashka. Walang anuman Mariposa. Tungkulin ni Kitaro ang protektahan si Lino, pati ang pamilya niya at mahal sa buhay, at kabilang karoon at ang anak nyo. Kaya tungkulin ko na rin na protektahan kayo. Tumayo na si Mariposa at bumalik sa tabi ng batis kung saan namimingwit ang anak niyang si Gabriel. Sa mga pagkakataong iyon ay kasing laki na ng 5 taong gulang na bata si Gabriel. Anak, babalik na tayo sa lugar natin. Saan lugar, Mama? Sa lugar kung saan naroon si Papa mo. Si Papa Lino po? Ma, hindi ko po kilala si Papa Lino eh. Baka po ayaw niyo sa akin. Ano ka ba anak? Bakit naman aayawan ka ni Papa mo? Kung alam mo lang, halos mabaliw si Papa mo noong malayo tayo sa kanya. Eh bakit ba tayo nalayo kay Papa Ma? Mahabang kwento anak eh. Pero wag mo na yung isipin. Ang isipin mo na lang, bukas magkikita na kayo ni Papa Lino mo. Yakapin mo siya kaagad ha kapag nakita mo. Tapos sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Ano nga palang gusto mong sabihin kay Papa mo? Sasabihin ko na miss ko na siya at matagal ko na siyang gustong makita at makasama. Ikaw Mama, namimiss mo rin po ba si Papa? Oo naman anak, nag-iisang lalaki lang si Papa mo na minahal ko. Kaya mahal ko si Papa mo ng buong puso ko. Ha? Bakit po Ma? Pwede po ba ang mahal tapos hatiin ang puso? Para kalahati lang ang ibibigay. Gusto ko mahatiin ang puso ko eh. Ha? Bakit mo naman gustong hatiin ang puso mo anak? Para po isa I love si Papa tapos yung kalahati para sa'yo. Hay, ikaw talaga anak. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo, hindi hinahati ang puso. At pwede namang mahalin mo si Papa mo ng buo. At ako rin, buo rin. Parang ako, mahal ko si Papa mo ng buong puso ko. At mahal din kita ng buong puso. Pwede yung ganun. Eh di ganun na lang po pala. Mahal ko kayo ni Papa pareho ng buong puso. Nanggilid ang luha ni Mariposa dahil sa mga sinabi ng anak. Tapos niyakap niya ito saglit. Ipinagpatuloy na nila ang pamimingwit. Kinabukasan, maagang nagising si Kitaro at Nashka. Nakita nilang nagmamadaling naglalakad papalapit sa kanila ang 2 diwata na sina Dalisay at Lunica. Nashka, may malaking problema. Ha? Anong problema? Napatingin naman ang 2 kay Kitaro. Mabuti Kitaro at narito ka rin. Ha? Bakit Dalisay? Anong nangyari? Ang mahal na hari, patay na. At ikaw ang pinaparatangang pumatay. Dahil kung kailan ka raw muling nagpakita sa kaharian, ay saka naman napastang ang mahal na hari. Hati ang paniniwala ng opisyal na konseho ng kaharian. Pero pinatahimik sila ng mahal na reyna. At sinabing kapag sumalungat sa kanya, ay idadamay sa parusang kamatayan na ihahatol sa iyo. Napalugmok naman sa lupa si Kalahari habang iniisip ang nangyari sa kanyang nakakatandang kapatid. Dapat hindi ko siya iniwan doon. Wika pa ni Kalahari. Mahal na prinsesa, mabuti po at narito rin kayo. Kasama rin po kayo na pinaratangan, nakasabwat sa pagpatay sa mahal na hari. Wika pa ni Lunica. Napahawak na lang ng ulo niya si Kalahari at hindi makapaniwala. Nashka, kailangan na natin maitakas si Mariposa at ibalik kay Lino. Sumagot naman si Diwatang Lunica. Huli na ang lahat para dyan Kitaro. Dahil inatasan na ng mahal na Reyna Isabel na bantayang maigi ang lahat ng lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Sigurado raw kasi na narito ka pa sa loob ng ating dimensyon. Dinoble rin nila ang bantay ng mga gwardya. Kaya kahit magsama-sama pa tayong lahat, ay mahihirapan tayong makatagos sa kahit saang lagusan. Depende na lang kung balak natin pumatay ng daan-daang hukbo ng engkanto para makatawid tayo. At lalo lang iyong magpapatunay na totoong ikaw ang pumatay sa mahal na hari kapag pumatay ka pa ng kawal ng kaharian.
Napatingin si Nashka kay Kitaro. Mahal ko, anong gagawin natin? Saglit na natahimik si Kitaro at napatingin sa malayo. Kailangan ko si Lino. Siya lang ang nakita kong tao na napakagaling mag-isip ng paraan sa lahat ng problema. Hindi siya natataranta. Iyon ang nagpanalo sa kanya doon sa digmaan. Paano mo siya mapapapunta kung hindi ka naman makakalabas ng portal? Napatingin naman si Kitaro sa dalawang dumating na diwata. Di ba may portal din sa loob ng hardin ng medisina, papalabas sa mundo ng mga tao? Oo, meron. Pero hindi ka pwedeng dumaan roon. Tanging kaming 7 lang ang pwedeng makatagos roon. At kapag may ibang aura na dumaan, ay malalaman ng mga pantas ng Reyna. Alam ko na. Lunica, di ba kilala mo si Lino? Oo, nagkita na kami minsan noong humingi siya ng bulaklak para gamutin ka. Ikaw, Lunica, ang lalabas sa mundo ng mga tao. Doon ka muna magpunta sa San Sebastian. Hindi ko rin kasi alam kung nasaan ngayon si Lino. Doon sa San Sebastian ay matatagpuan mo si Clea, yung diwatang gala na gabay rin ni Lino. At kung wala si Clea doon, kahit sino sa dalawang tikbalang na si Narini at Ron, o di kaya si Ringo, yung kapre, magpasama ka sa kanila para hanapin si Lino. Tapos sabihin mo kay Lino na kailangan ko siya rito. Magagawa mo siyang ipasok sa portal dahil hindi naman siya aurang engkanto. Hindi sensitibo sa aura ng mga tao ang portal. Baliwala rin sa mga pantas kung may makapasok na tao rito. Kaya pwede mong itawid si Lino pati na ang mga kasama niya. Siya lang ang makakatulong sa atin dito. Sige, Kitaro, gagawin ko yung sinasabi mo. Pero mamayang gabi na, kapag sarado na ang hardin ng medisina. Maging doon kasi ay nagkalat ang mga kawal ng kaharian na naghahanap sa iyo. Sige, Lunica at Dalisay, maraming salamat sa inyo. Sige, Kitaro, Nashka, at mahal na prinsesa, babalik na kami sa hardin ng medisina. Nag-iisa lang doon si Sula, na nagtatakip sa pagkawala namin. Hindi malayo nakabante rin sa kanya, sila Sidhi para mag-ulat sa mahal na Reyna. Sige, mag-iingat kayo aking mga kapatid. Wika pa ni Nashka sa dalawa at muli nang umalis. Nilapitan ni Kitaro ang kanyang ina at niyakap habang patuloy pa rin sa pag-iyak dahil sa pagkamatay ng kanyang nakakatandang kapatid na si Haring Agron. Matapos maihatid ang ina sa silid nito, ay pinuntahan naman ni Kitaro si Mariposa na kasama ang anak nito na naroon kumakain ng prutas sa likuran ng mansyon na kanilang tinutuluyan. Mariposa, maaari ba kita makausap saglit? Oo naman. Saglit na umatras si Marie habang abala pa rin sa pagkain ng prutas ang batang si Gabriel. Ano yun, Kitaro? Marie, makinig ka. Kung sinabi ko sa iyo kahapon na nagkakagulo ang kaharian, naging mas magulo na ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Mariposa, pinatay nila ang mahal na hari at ako ang kanilang itinuturo na may gawa. Paanong ikaw? Inarito ka diba simula kahapon ng umaga? Oo nga, tama ka. Ibinibintang lang nila sa akin ang krimen. Sigurado akong ang paksyon ng Reyna ang may kagagawa noon. At dahil sa pagkamatay ng hari, kaya naging doble ang higpit ng pagbabantay sa mga lagusan. Hindi na tayo makakalabas. Ha? Paano kami? Hindi ko alam kung paano kayo, Marie. Pero may ginawa akong hakbang. Ipinasundo ko si Lino para tulungan niya akong mailabas kayo. Mas magaling siyang mag-isip ng paraan kaysa sa akin. Mamayang gabi ay susunduin siya ng mga diwatang kakampi natin. Ihanda niyo lang ang sarili niyo. Dahil hindi ko lang alam kung alin ang mauuna. Ang pagdating ba rito ni Lino o ang pagkatuklas ng mahal na Reyna ng kinaroroonan natin. Sige, babalik na ako sa loob para samahan ang aking ina sa pagluluksa. Wika pa ni Kitaro at iniwan na si Mariposa sa labas. Napatulala na lang si Mariposa sa narinig na balita. Pero sa kabilang bahagi ng kanyang utak ay nasasabik na siyang sumapit ang gabi dahil kahit hindi pa sila makakabalik sa mundo ng mga tao ay makakasama niya naman si Lino dahil ito ang pupunta sa dimensyon ng mga engkanto. Samantala, sa mundo naman ng mga tao, maagang nagising si Rosalia
dahil narinig niyang tumutunog ang cellphone niya. Kaya dali-dali niya yung kinuha at lumayo ng bahagya kay Lino. Doon siya tumayo malapit sa may bintana. "Hello? Sino to?" Wika niya pa noong sagutin niya ang tawag. "Rosalia, anak! Ako ito, si mami mo. Kumusta ka na dyan?" "Ayos naman po, mami. Nasa ligtas na akong kalagayan. Wala na rin humahunting sa akin dito. Dahil nalipol na ni Lino, ang sindikatong humahunting sa akin noon. Kayo po dyan, kumusta po? Wala na po ba kayong namamataan na nagmamasid sa bahay natin?" "Wala na rin, anak. Tingin ko, tumigil na sila magmula noong umalis ka rito." "Eh bakit ka po napatawag, mami?" "Anak, ayoko na sanang ipaalam pa sa'yo to para hindi ka malungkot. Pero karapatan mo ring malaman ito eh. Anak, si daddy mo na stroke. Ang sabi ng doktor ay hindi pa nila masasabi kung magtatagal pa siya. Anumang oras ay maaari na siyang mamaalam. Kaya kung gusto mo pa siyang makita kahit sa huling pagkakataon, ay ito na ang panahong iyon." Tila sumikip ang lalamunan ni Rosalia. Hindi na siya makapagsalita. Nagsimula na ring manggilid ang kanyang mga luha sa mata. "Anak, nandyan ka pa?" Wika pa ng kanyang mami sa kabilang linya. "Opo, mami. Andito pa po ako. Sige po, mami. Pakisabi kay daddy, hintayin niya ako. Dahil uuwi ako dyan." "Sige, anak. Mag-iingat ka dyan, anak, ha. I love you." "I love you too, mami. Mahal na mahal ko kayo ni daddy." Wika niya pa, sabay off ng tawag. Naupo siya sa upuan na naroon malapit sa bintana. Tapos niyakap niya ang isang unan at saka umiyak. Para hindi maistorbo ang tulog ni Lino sa ingay ng kanyang pag-iyak. Makalipas ang kalating oras ay umiiyak pa rin si Rosalia, pero hindi na malakas. Humihikbi na lang siya. Hanggang sa bumabaw na ang tulog ni Lino at naririnig na niya ang mahinang paghikbi ni Rosalia. Iminulat niya ang kanyang mga mata at napatingin sa may bintana. Nakita niyang naroon si Rosalia umiiyak. Dali-dali siyang tumayo at lumapit rito. "Mahal, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Niyakap naman siya agad ni Rosalia, sabay sabing, "Mahal, si daddy na-stroke. Critical na raw ang kondisyon at hindi na raw magtatagal." Wika pa ni Rosalia at muli na namang humagulgol ng pag-iyak. Hinayaan lang siya ni Lino na umiyak habang hinihimas ang likuran. Makalipas ang kalahating oras ay inabutan ito ni Lino ng tubig dahil tila nahihirapan itong huminga sa pag-iyak. "Anong plano mo?" tanong pa ni Lino. "Mahal, kailangan kong bumalik ng Maynila. Okay lang ba?" "Oo naman, sasamahan kita. Dalawa tayong luluwas." "Ha? Paano rito?" "Anong paano? Tahimik pa naman rito. Tsaka narito naman si Tingting. Kung pailan-ilang mga aswang lang naman ay kayang-kaya niya na yun." "Sigurado ka?" "Oo nga." "Sige na, tama na yung pag-iyak mo. Bumaba na tayo para makakain ka na rin. Pumapangit ka na oh. Lumalaki na ang eyebags mo sa kakaiyak." Kinurot naman ni Rosalia si Lino sa tagiliran, sabay sabing, "So, pumapangit na ako sa paningin mo?" "Ay, hindi naman masyado." Wika pa ni Lino at inakay na si Rosalia. Nagpatianod na rin ito sa paghila sa kanya ni Lino papalabas ng kwarto. Pagkalabas nila sa kusina ay napansin agad ni Aling Sally ang pamumugto ng mga mata ni Rosalia. Kaya agad niya itong inusisa kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag naman ni Rosalia ang dahilan. Idinagdag na rin ni Lino na sasamahan niya si Rosalia na lumuwas ng Maynila para masiguro ang kaligtasan nito. Sa bahagi naman ng mga diwata, pagkalubog ng araw ay agad na silang nagsara ng hardin ng medisina. Sinabi nila si Di na maiwan sina Lunica at Dalisay sa hardin at ito ang magbantay sa hardin. Wala namang nagawa ang dalawa
dahil mas matatapang sa kanila ang mga nakatatandang diwata. Noong tahimik na ang paligid ay nagkatinginan na ang dalawang diwata. Sumenyas na si Dalisay kay Lunica na umalis na upang puntahan si Lino. Tumango naman ang isa at naglakad na patungo sa likurang bahagi ng hardin kung saan naroon ang portal na nakalaan lang para sa kanila ng mga diwata na nagbabantay sa hardin. Pagkatagos ni Lunica sa mundo ng mga tao ay doon iyon sa San Sebastian. Nagtungo siya sa puno ng malaking balete. Dahil sa isa naman siyang diwata kaya malaya siyang nakakapasok sa loob. Naabutan niyang nagiinuman sina Ringo, Rene at Ron. Sino sa inyo si Rene? Ako, Miss Beautiful. Bakit? Naghahanap ka ng pogi? Eh di ako nga yun. Hindi ako naparito para makipagbiruan sa inyo. Nanganganib ang mag-ina ni Lino sa Avalon. Kailangan kong mahanap si Lino para makausap. Naku, Miss Beautiful. Hindi rin namin alam kung nasaan siya ngayon eh. Malalaman lang namin kung tatawagin niya kami. Kaso ang huling usap namin ay sa San Agustin pa. Pinauwi niya kami rito para magpahinga daw muna. Eh sino ang pwede kong mahingian ng tulong para mahanap si Lino? Sumagot namang muli si Rene. Si Clea sana. Kaso naroon siya sa loob ng dimension eh, dahil nagbakasyon rin. Susubukan kong tawagin kung makakarating sa kanyang mensahe ko. Sumagot naman ang diwatang si Lunica. Hindi niya yan matatanggap kung naroon siya sa loob ng dimensyon dahil nakasarado lahat ng portal at hindi na rin siya makakalabas roon. Mahigpit ang mga gwardya sa lahat ng lagusan. Walang pinapahintulutang makalabas o makapasok. Ah, ganun ba? Pero susubukan ko pa rin. Hindi uso sa amin ang susuko agad. Ang turo sa amin ni Lino, kapag walang paraan, humanap ng paraan at subukan lahat ng paraan. Kung walang paraan ulit, ay huwag pa rin sumuko. Magpahinga at humanap ulit ng paraan. Parang magulo sinabi ko, no? Ay, nahihilo na yata ko. Ang dami ko nang nainom eh. Pero makinig ka, Miss Beautiful. Iyon ang sikreto kaya hindi nabibigo sa misyon si Lino kasi hindi uso sa kanya ang sumuko. Teka lang pala, Miss Beautiful ha. Lalabas lang ako ng puno. Mahina ang signal dito sa loob eh. Wika pa ni Rene at lumabas na ng puno. Nagsalita naman si Ringo. Ah, Miss, anong pangalan mo? Ako si Diwatang Lunica, tagapangalaga ng bulaklak ng alaala. Napabulalas naman si Ringo. Ha? Ibig sabihin, ikaw ang may-ari noong bulaklak na pinainom ni Lino kay Kitaro para bumalik ang alaala niya. Oo, ako nga ang nagbigay noon kay Lino. Ah, Miss Lunica, single ka ba? Muling wika pa ni Ringo na mukhang nahihiya pa pero natutulungan lang ng epekto ng maraming alak na nainom. Masungit naman na sumagot ang diwata. Hindi ako interesado dyan sa binabalak mo. Ala siya, wala naman ako binabalak. Tinatanong ko lang kung single ka. Kasi single din ako at alam kong malungkot ang mag-isa. Pwede tayo maging double. Bagay pa naman tayo kasi maganda ka at guwapo ako. Tinitigan naman siya ng diwata ng masama sabay sabing, ituloy mo na lang yung pag-iinom mo. Siguradong may mararating ka pa kaysa sa kulitin ako. Wika pa ni Lunica sabay lumabas na ng puno. Bigla namang natawa si Ron. Boom! Wasak! Intro pa lang, busted na agad. Sumagot naman si Ringo. Ano ka ba? Hindi yun busted. Pakipot ang tawag doon. Pero gustong gusto ako noon. Nararamdaman ko. Ganun kasi ang napapanood ko sa mga telebisyon ng mga tao. Kapag nakatambay ako sa mangga doon sa ibaba. Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Ron sabay sabing, yan na nga bang napapala mo sa kakanood mo ng telenovela sa telebisyon ng mga tao? Ang dami mong natututunan. Eh bakit? Ikaw ba? Anong ginagawa mo kapag wala ka rito? Eh di, naroon din sa puno sa ibaba. Nakikinood. Pero ayoko nang iyakan at kwentong pag-ibig.
Mas gusto ko yung pinapanood nila na nagsusuntukan at nagbabarilan. Sa susunod na makita ko si Lino, hihingi ako ng baril at magpapractice ako. Wika pa ni Ron. Tumawa naman ng malakas si Ringo. Sa tingin mo, bibigyan ka ni Lino ng baril? E di ano ka na noon? Mambabaril na tikbalang? Kaysa naman sa'yo, kapre na mahilig sa alak at love story. Sagot pa ni Ron at nagpatuloy na sa pag-iinuman ang dalawa habang nag-aasaran. Sa labas naman ng puno ay naroon nang nakatayo si Rene. Anong balita, Rene? Tanong pa ni Lunica. Papabalik na rito si Clea. Ha? Paano nangyari yun? Siguradong hindi siya makakalabas ng Avalon kung naroon siya sa loob. Ilang saglit pa ay may sumagot naman mula sa unahan. Oo, tama ka, Lunica. Hindi nga ako makakalabas kung nakapasok ako. Kaso hindi naman ako nakapasok. Naggala muna kasi ako bago ako nagdesisyong pumasok. Kaso nakasarado na ang portal at maraming bantay. Hindi naman madaan sa pakyut at pambobolak ko eh. Kaya hindi na ako nakapasok. At narinig ko rin kaagad ang mensahe nitong si Rene. Anong kailangan mo sa akin, Lunica? Bakit mo ako pinatawag? Clea, kailangan kong makausap si Lino. Nanganganib ang mag-ina niya sa loob ng Avalon. Lalo ngayon na wanted si Kitaro dahil sa paratang na siya ang pumatay sa mahal na hari. Ha? Totoo pala talaga ang bulong-bulungan doon sa gate? Napatay na raw si Haring Agron? Oo, patay na siya. Pero hindi si Kitaro ang may gawa dahil naroon siya sa bahay kung saan naroon din sina Nashka at ang mag-ina ni Lino. Mahihirapan si Kitaro na mailabas ang mag-ina ni Lino kaya kailangan niya si Lino sa loob. Napatango-tango naman si Clea. Tama ka, kailangan nga ni Kitaro si Lino, lalo na sa pagkakataong ganito. Tara na, alam ko kung nasaan si Lino. Ikaw rin sasama ka? Ay, wag na pala, ang bantot mo Mukhang wala ka pang ligo. Wika pa ni Clea, sumagot naman si Rene. Abay, nagiinuman pa lang kami bakit ako biglang maliligo? Noong dumating kasi to si Lunica, ura-urada, rush agad, emergency. Oh, sige na, umalis na kayo. Nang malaman na agad ni Lino ang dapat niyang malaman. Wika pa ni Rene at pumasok ng muli sa loob ng puno. Agad na ngang umalis ang dalawang diwata. Sa bahagi naman ni Lino, gabi na noon at tapos nang maghapunan ang lahat. Ang iba ay nasa harapan ng telebisyon na nanonood ng telenovela. Sina Mang Amboy, Lolo Ino at Mang Roland ay naroon sa labas ng bahay nagbabantay ng gate. Hindi pa rin kasi nila itinitigil ang pagbabantay sa buong araw at buong magdamag para masiguro pa rin ang kanilang seguridad. Sina Lino at Rosalia naman ay naroon nakaupo sa mahabang upuan na nakadikit sa pader sa gilid. Nang biglang lumitaw ang dalawang diwata sa harapan nila Mang Roland. Mabilis nilampot ni Mang Roland ang shotgun sabay sabing, Sino kayo? Sumagot kayo! Kung hindi, papasabugin ko ang ulo nyo! Napasigaw naman agad si Lino. Pa, ibaba mo yan! Hindi yan sila kalaban! Si Clea ang isa dyan! Agad namang tinapik ni Lolo Ino si Mang Roland upang ibaba nito ang hawak na baril. Clea, dito tayo mag-usap! Sigaw pa ni Lino. Naglakad na nga ang dalawang diwata papalapit kina Lino at Rosalia. Oh, Diwatang Lunica, bakit ka narito sa mundo ng mga tao? Tanong pa ni Lino. Sumagot naman ang diwata. Lino, may masamang balita akong dala. Patay na si Haring Agron, ang tiyuhin ni Kitaro. At ang mas masamang balita, dahil si Kitaro ang pinaratangang pumatay. Dahil si Kitaro ang huling nakita na dumating sa kaharian bago namatay ang hari. Pero wala si Kitaro sa kaharian noong gabi dahil nagpunta sila ng kanyang inang si Kalahari sa sekretong dimensyon kung saan nakatira ang iyong mag-ina kasama si Nashka. Kaya malinaw na paratang lang ang lahat. Dahil sa pagkamatay ng mahal na hari, kaya ang reyna na ang pumalit sa posisyon ng pamamahala. Ipinasarado niya lahat ng portal. Walang pwedeng makapasok o makalabas. Dinoble rin ang mga bantay na kawal sa lahat ng mga lagusan.
Inatasan rin ang mga pantas ng kaharian. Nahanapin sa buong dimensyon ng mga engkanto, sina Kitaro at Kalahari. Kaya hindi malayong matuntun ang kinaroroonan ni Kitaro at ng mag-ina mo. Ipinasundo ka ni Kitaro dahil ikaw lang daw ang makakatulong sa kanya at nang matulungan mo rin siyang maprotektahan ang mag-ina mo. Sumagot naman si Lino. Teka, akala ko ba sarado na lahat ng portal? Paano ka nakalabas, Clea? At ikaw rin Lunica? Sumagot naman si Clea. Naggala-gala pa kasi ako bago ako nagpasyang umuwi. Kaya ayun, naabutan ako ng closing ng gate at hindi na ako nakapasok. Nagsalita naman si Lunica. Ako naman, Lino, ay may sariling portal kami mga diwata ng hardin. Doon ako dumaan para makalabas. Hindi pwedeng dumaan roon si Kitaro dahil mas mataas ang aura niya kaysa sa akin. Muli namang nagsalita si Lino. Teka, kung sinasabi niyo na gusto niya akong isama sa loob ng dimensyon ng mga engkanto, paano ako makakapasok roon kung sarado ang mga portal at yung portal niyo naman ay para lang din sa inyong mga maliliit na diwata? Si Lunica na ang sumagot. Doon ka rin dadaan, Lino, sa portal ng mga diwata sa hardin. Tanging aura lang ng mga engkanto ang mararamdaman ng mga pantas. Kapag dumaan sa portal na iyon, hindi ka nila mararamdaman dahil tao ka. Paano si Clea? Hindi siya makakasama? Kakailanganin natin ng mas maraming kasama kung lalaban tayo sa mga taga roon, lalo na sa paksyon ng Reyna. May paraan, Lino, para maipasok mo si Clea, pati na ang mga lasinggero mong gabay. Teka, paano mo nalamang lasinggero sila? Sumagot naman si Clea ng medyo pabulong. Lino, kasalukuyan kasi nagiinuman ngayon ang tatlo noong dumating ito si Lunica. Ganun ba? Paano mo pala sila maipapasok, Lunica, sa mundo ng mga engkanto? Lino, may kakayahan kang humigop ng enerhiya ng mga elemental. Hihigupin mo ang enerhiya ni Clea, pati na ng tatlo mo pang gabay, sa pinakamababang antas na halos kalibil na lang ng aura ng tao. Saka ko sila ipapasok sa portal. Kapag naroon na kayo sa loob, ay saka mo ibalik ang enerhiya nila para manumbalik din ang kanilang lakas. Matapos ang mahabang paliwanag, ay napatingin si Lino kay Rosalia. Mahal, paano ang lakad natin bukas papaluwas ng Maynila? Sumagot naman si Rosalia. Mahal, ligtas na ngayon para sa akin na magbiyahe ng mag-isa. At hindi ko kailangan ng tulong mo roon. Pamilya ko lang naman ang dadalawin ko Mas mahalaga ang lakad mo. Nanganganib ang iyong mag-ina at kailangan ka ni Kitaro. Kaya sige na, huwag mo akong alalahanin. Unahin mo yan. Talaga? Sigurado ka? Seryosong wika pa ni Lino. Oo naman, mahal ko. Sigurado ako. Basta ipangako mo na babalik ka sa mundo ng mga tao ng buhay at kasama ang mag-ina mo. Salamat, Rosalia. Wika pa ni Lino. Tapos muling tumingin sa dalawang diwata. Kayo namang dalawa, magsitago muna kayo sa mga puno. Tao ako, hindi ako diwata. Kailangan kong maghanda at magpahinga. Patutulog rin muna ako. Bukas ng alas 4 ng madaling araw tayo aalis. Sa kanyo ako balikan dito. Ayos ba yon? Sige, Lino. Wika pa ni Clea at bigla nang nawala ang dalawang diwata. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 226. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po, Ma'am, sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira,
Ma'am Sargent Katzdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha, mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.